Mga kapuso, stay safe po. Nasa loob pa rin po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino at grabe nga ang naging epekto nito sa Bisaya. Ang baha umabot hanggang bubong o second floor ng mga bahay, habang ang mga ibang bahay naman na malapit sa ilog, tinangay. Marami ring sasakyan ang inanod ng baha at nagkapatong-patong pa. At ayon sa Pag-asa, may super typhoon pa na maaaring pumasok sa bansa. Ang usaping kalamidad, tatalakayin natin. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano ang sinasabi ng batas tungkol sa mga property na maapektuhan ng kalamidad? Naku, unfortunately po, dito po sa Pilipinas, talagang malaking disgrasya ang nangyaring ito kung nasira ang ating mga bahay o mga sasakyan ng dahil sa bagyo at baha. At isama na natin ang disgrasya dahil sa lindol at pagputok ng bulkan. Ito po ay dahil sa Pilipinas, unfortunately, hindi porkit may insurance kayo ay covered na kayo sa lahat ng pagkakataon. Usually kasi excluded o hindi kasama ang mga tinatawag na acts of God coverage, at kapag sinabi nating acts of God, ito yung mga hindi inaasahang mga kalamidad ng nature na nangyayari at nagdadala ng pinsala tulad nga ng bagyo, baha, lindol at mga volcanic eruptions. Actually, mula nung undoy, ito ay malaking naging lesson para sa mga nagmamay-ari ng kotse dahil akala nila ay covered ng insurance ang mga nalubog nilang kotse. Hindi naman nila akalain na mangyayari sa mga sasakyan nila yon. At ayon din sa mga ilang taga-industriya, ang tawag ng marami sa kanila dito ay acts of nature na at hindi na daw acts of God dahil parang sinisisi natin ng Diyos sa mga kamalasan na yan. Kaya ang tawag dyan ay, ng coverage na yan, ay coverage for acts of nature, na dati naman ay acts of God coverage. So, ang tanong nga ng iba, mga magkano ba ang babayaran o idadagdag para ma-cover ang ganitong pinsala? Well, at the very least daw, ayon sa isang natanong kong insurance agent, halimbawa ay kotse ang i-insure, mga 5% daw ng value na naka-insure na sasakyan. So halimbawa, kung 1 million ang kotse, ay nako, magdadagdag pa daw po ng mga 50,000 pesos by way of premium. So medyo may kamahalan talaga. Mas lalo na siguro kung house insurance naman ang pag-uusapan natin. Kaya nga yung iba, nakikipagsapalaran na lamang na sisiguraduhin nila na hindi sila babahain. So kung walang insurance, paano nga ba natin matutulungan ng mga nawalan o nasiraan ng mga bahay at mga sasakyan? Of course, ina-expect natin na tutulungan tayo ng pamahalaan o ng LGU. Pero usually ito ay para sa agarang lunas lamang at hindi naman maibabalik ang mga nawala o nasira ng baha o bagyo. Pero isa na po dyan ay ang pag-avail ng mga emergency or calamity loan. Meron 3 ahensya ng pamahalaan na nag-o-offer ng calamity loan or emergency loan. Siyempre, maraming pribadong financing companies ang mag-o-offer niyan, pero nakakatakot at siguradong mas mataas ang mga interest rates, mas matagal ang approval period dahil madaming pang-e-examinin at aaralin bago kayo mabigyan ng loan. So mas okay talaga kung sa mga government agencies lalapit sa panahon ng kalamidad dahil mas mabilis ang approval, mas mababa ang interest rate, usually 6% per annum, at mas mahaba ang repayment period. Pero usually ang ibig sabihin din, mas mababa naman ang amount na maaari niyong utangin by way of emergency loan. So halimbawa sa GSIS, hanggang 20,000 pesos. Sa SSS, 1-month salary credit up to a maximum amount of 20,000 din. Sa Pag-ibig naman, up to 80% ng monthly membership savings. So, kahit paano ay makakatulong po ang mga ito. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.